Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Hollywood at ang industriya ng musika. Mundo ng mga bituin, kumikislap na ilaw, at mga pangarap na sobrang nakakabulag. Sa makinang na mundong ito, kung suswertehin ka, ay magbabago, hindi lamang ang buhay mo, maging buhay ng iyong buong pamilya. Ang isang hindi kilalang tinig ay maaaring makilala at iduluhin ng buong mundo. Pero sa likod ng kinang, may mas madilim na himig, kapangyarihan, kontrol at katahimikan. Dahil sa bawat kwento ng tagumpay ay may kapalit, may umaangat, may nawawala, at ang iba nilalamon ng sistema. Sa videong ito, ating tatalakayin ang mga kasong kinakaharap ng rapper, record producer, and record executive na si Sean Diddy Combs. Isang dating untouchable, ngayon ay nasa gitna ng isang iskandalong yumanig sa pundasyon ng industriyang ito. Isang pangalan na naging simbolo ng yaman, impluwensya at kapangyarihan sa mundo ng hip-hop. Mula sa pagtatatag ng Bad Boy Records hanggang sa pagiging tagapaglikha ng mga alamat sa musika, hindi maikakaila ang kanyang marka sa industriya. Ngunit ngayon, patong-patong na kaso ang kanyang kinakaharap na maaaring tuluyang bumago sa istorya ng kanyang buhay. Si Sean John Combs ay ipinanganak noong November 4, 1969 sa Harlem, New York. Maaga itong nawala ng ama nang mapaslang ito sa isang insidente ng pamamaril. Lumaki siya sa Mount Vernon at nag-aral sa Howard University. Ngunit kalaunay iniwan ang kolehiyo upang sundan ang kanyang pangarap sa musika. Nagsimula siya bilang intern sa Uptown Records at mabilis na umangat hanggang sa maitatag niya ang Bad Boy Records noong 1993. Doon niya inilunsad ang mga karera ng mga musikero tulad ni Notorious B.I.G., Mary J. Blige at Usher. Maliban sa musika, lumawak din ang negosyo ni Diddy. Itinatag niya ang Sean John Clothing Line, naging endorser din siya ng Ciroc Vodka at binuo ang sarili niyang media platform na Revolt TV. Ang mga ito ang naging dahilan ng kanyang milyong-milyong kita at mga pagkilala. Ayon sa Forbes, isa si Sean John Combs sa pinakamayamang entertainer ng kanyang henerasyon. Nagkaroon siya ng 7 anak. 6 sa mga batang ito ay kanyang mga biological children. Nagkaroon siya ng isang anak sa fashion designer na si Misa Hilton. Nasundan naman ito ng 3 pang mga supling sa dating karelasyon na modelo na si Kim Porter. Inako din niya ang isang anak ng modelo sa una. Sa kasamaang palad, pumanaw si Kim Porter noong 2018 dahil sa sakit na pneumonia. Nasundan pa ito ng isa pang anak na babae sa businesswoman na si Sarah Chapman at ang bunso naman ay sa isang cybersecurity specialist na si Dana Tran. Naging matunog ang mga naging relasyong ito ng musikero. Kabilang narito ang relasyon niya sa modelo at aktres na si Cassie Ventura na siyang magdadala sa sentro ng kontrobersiya sa buhay ng music mogul. Nagbago ang lahat noong March 2024. Sinalakay ng federal agent sa isang simultaneous bi-coastal raids ang mga mansyon ni Combs sa Los Angeles, New York at Miami. Nakakalap sila ng mga electronic devices, napakaraming botelya ng baby oil, mga bawal na gamot, mga armas at mga dokumento bilang bahagi ng malawakang investigasyon sa umano'y sex trafficking at racketeering. At noon ngang September 2024, inaresto si Diddy sa Manhattan matapos ang isang federal grand jury indictment. Ang mga kasong isinampa ay kinabibilangan ng sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, panlilinlang o pamimilit. Ayon sa mga federal prosecutor, mula 2008 hanggang 2024,
Pinamunuan ni Combs ang isang criminal enterprise na sangkot sa sex trafficking at forced labor. Naroroon din ang mga akusasyon na ginamit di umano ni Combs ang kanyang music empire upang makabuo ng isang pattern upang maisagawa ang kanyang masamang nakagawian. Base sa indictment, nagsisimula ang lahat sa mga romantic relationship ng mga babae sa music mogul. At kapag hindi na niya mapasunod ang mga ito, saka naman niya tatakutin at bubugbugin upang mapapayag silang gawin lahat ang kanyang mga sexual na aktibidades. Kabilang na nga dito ang tinatawag na freak-offs, kung saan sa pilitang nakikipagtalik ang mga babaeng ito sa kung sino-sinong mga lalaki na bisita sa nasabing party. Lahat ito ay dokumentado ni Combs nang walang permiso mula sa mga biktima. Ayon sa mga prosecutors, nilalango ni Combs sa bawal na gamot ang mga babaeng ito nang sa ganon ay hindi sila makapalag. Ang mga pang-aabuso at pangahalay na ito ay tumatagal minsan ng ilang araw, kaya't pagkatapos ng bawat sesyon, ang ilan ay kinakailangang magpasaksak ng IV fluid upang bumalik ang dati nilang lakas. Sa kasamaang palad, maging mga bata o minor de edad ay naging parte din ng mga freak-offs na ito. Idinagdag din ng iba pa mga witness na pinagsusuot pa ni Combs ang mga batang ito ng Harajuku Barbie outfit sa mga party. Idinagdag din ng mga testigo na ang mga parting ito ay dinadaluhan di umano ng mga elitista at siyang mga pinakasikat sa industriya. Ang ilan pa nga ay inatendan pa ng mga prinsipe at royal blood mula sa iba't ibang sulok ng mundo. May mga akusasyon din ng pangahalay ng mga minor de edad. Kasalukuyan ng nakasampa ang kaso ng isang 10-year-old, isang 13 years old na batang lalaki, isang 17 years old at marami pang iba. May mga lumabas ding haka-haka na maaaring may kinalaman si Combs sa maagang pagpanaw ng rapper na si Tupac Shakur. Ayon sa isang witness, si Combs ang nag-utos at nagplano sa pagpapatumba kay Shakur at nagbayad di umano ito ng halos $1,000,000 upang maisagawa ang kanyang plano. Nagsimula di umano ang alitan ng dalawa nang i-call out siya ng dating rapper sa kanyang mga kanta. Ilan sa mga biktima sa mga kasong ito ang nagsabi na ginroom di umano sila ni Combs at pinaniwala na lahat ng ginagawa nila sa mga freak-offs party na ito ay normal sa industriyang kanilang ginagalawan. Na lahat di umano ng mga nagsisimula sa baba ay dumadaan sa ganoong mga karanasan. Na iyon ang magiging susi nila kung gusto nilang magtagumpay sa larangang kanilang tinataha. Matapos ang pagkakaaresto, tinangka ni Combs na magpiyansa upang pansamantalang makalaya. Nag-offer ang kanyang kampo ng $50 million bail package, ngunit nireject ito ng korte. Isa rin sa mga ebidensyang ginamit laban kay Combs ay ang CCTV footage, kung saan makikitang binubugbog nito ang dating nobya na si Cassie Ventura sa hallway ng isang hotel. Isa si Cassie Ventura sa mga key witness sa korte. Ipinakita rin sa korte ang nasabing CCTV footage mula noong 2016 sa isang hotel. Kitang-kita sa footage kung paano binubugbog ni Combs ang nobya sa hallway ng hotel. Isang ebidensya na nagpapatibay sa aligasyon ng karahasan. Tumestigo din si Daniel Phillip na isang lalaking stripper. Siya ang isa sa mga mismong nakawitness kung paano binugbog ni Combs ang dating nobya na si Ventura sa hotel. Nagsimula ang paglilitis noong May 5, 2025 sa Manhattan Federal Court. Nahirapan naman ang korte sa pagpili ng jury dahil sa matinding media attention. Ngunit sa kabila nito, nabuo din nila ang 12 juror at 6 na alternates. Ang mga ebidensyang ipinresinta laban kay Combs ay binubuo ng mga testimonya mula sa mga biktima at dokumentasyon ng mga tinatawag na freak-offs. Sa panig naman ng depensa, iginiit ng abogado ni Combs na si Tenny Garagos na ang lahat ng nangyari ay consensual o may pahintulot. Ayon sa kanila, bahagi raw ito ng isang bukas na relasyon o swingers lifestyle. Dagdag pa nila, pera lamang ang habol ng mga sinasabing mga biktima.
Habang nagpapatuloy ang paglilitis, inaasahang mas marami pang nakakagulat na testimonya ang ilalabas. Mga kwento ng pang-aabuso, kontrol at pananakit. Hindi lang ito tungkol sa pagkamit ng hustisya, kundi pati na rin sa pagsilip sa malalim na isyu ng kapangyarihan at pananagutan sa industriya ng musika. Sa kasalukuyan, higit sa 70 civil lawsuits na ang naisampa laban kay Combs. Karamihan ay mula sa mga babaeng nagtrabaho o naging bahagi ng kanyang entourage. Lahat naman ito ay mariing pinabulaanan ng music mogul. Ang dating tinaguriang hari ng hip-hop, ngayon ay nalagay sa napakaselang sitwasyon dahil na rin sa kanyang kasakiman. Bagamat hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa musika at negosyo. Dahil sa dami ng mga kasong kinakaharap niya ngayon, may posibilidad na hindi na ito makabangon kailanman. Dahil sa kasong ito ni Combs, lalong tumitindi ang diskusyon tungkol sa accountability ng mga celebrity, lalo na kung paano ginagamit ang kapangyarihan at platform nila laban sa mga mahihina. Ang kwento ni Sean Diddy Combs ay isa sa pinakamalaking kwento ng tagumpay at posibleng isa rin sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng entertainment. Habang umuusad ang kaso, ang buong mundo ay naghihintay ng hatol. Isang hatol na hindi lamang magtatakda sa kanyang kinabukasan, kundi pati na rin sa kung anong uri ng pamana ang kanyang iiwan. Bago ang kanyang mga legal na problema, si Diddy ay isa sa pinakamayamang personalidad sa industriya ng musika. Noong 2023, tinatayang umabot ng $1 bilyong ang kanyang net worth. Salamat sa kanyang mga negosyo tulad ng Bad Boy Records, Sean John Clothing Line at Revolt TV. Ngunit dahil sa mga seryosong kaso ng trafficking at racketeering na kanyang kinakaharap, bumagsak ang kanyang net worth sa tinatayang $400 million noong 2024. Ang pagbaba na ito ay dulot ng mga legal na bayarin, settlement sa mga kaso at pagkawala ng mga endorsement. Kung siya ay mapapatunayang nagkasala, maaaring harapin ni Diddy ang habang buhay na pagkakakulong. Sa ganitong sitwasyon, maraming aspeto ng kanyang buhay at negosyo ang maaapektuhan. Ayon sa mga eksperto, maaaring mawalan si Diddy ng kontrol sa kanyang mga negosyo. Ang mga ari-arian na konektado sa kanyang mga krimen ay maaaring kumpiskahin ng gobyerno. Bukod dito, ang kanyang reputasyon ay lubhang nasira na maaaring magdulot ng pagkawala ng mga kasalukuyan at potensyal na partnership. Ang kaso ni Sean John Combs ay isang paalala na kahit na gaano kakayaman o kasikat, ay hindi kaligtas sa batas. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa iba na ang kapangyarihan at yaman ay may kaakibat na responsibilidad. Katulad ng nabanggit kanina, kung mapapatunayang guilty, si Combs ay maaaring makulong ng 15 taon hanggang habang buhay. Ang mga impormasyong laman ng videong ito ay batay sa mga pampublikong ulat hanggang May 2025. Lahat ng nabanggit na tao ay itinuturing na inosente hanggat hindi napapatunayang guilty sa korte. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.